Pirmado na po ng mga mambabatas ang BICAM report para sa 2026 national budget. Tiniyak daw nilang walang makakalusot na korupsyon sa budget para sa susunod na taon. Narito po ang report. Pinirmahan na ng mga senador at kongresista ang pinal na bersyon ng 6.3 trillion pesos 2026 national budget. Tinaguriang makasaysayan ang naging deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa 2026 budget. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na ni-livestream ang buong BICAM hearings. Sa gitna ng issue sa katiwalian kaugnay ng flood control scandal, paraan daw ito ng mga mambabatas para maging transparent at maibalik ang tiwala ng taong bayan. Both houses have worked very, very hard over the past few months to craft a budget that is truly responsive to the needs of the Filipino people. Talaga pong in terms of the process itself, wherein we made sure that the process is transparent and accountable to the Filipino people, and in terms of the content, where we really focused on human capital development. Para sa budget sa susunod na taon, edukasyon ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon. 960 billion pesos ang inilaan sa Department of Education. Malaking porsyento ng pondong ito ang mapupunta sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Sa sektor naman ng kalusugan, prioridad pa rin ang zero balance billing sa mga pagamutan at pagpapalakas sa PhilHealth. Para sa sektor ng agrikultura, popondohan din ang pagpapatayo ng mas maraming farm-to-market roads at irigasyon. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian, isa sa malaking pagbabago pagdating sa 2026 budget ay ang paglalahad ng detalye sa bawat proyekto. So imposible na magkaka-ghost project or substandard project kasi ngayon meron ng coordinates. Unlike in the past, walang coordinate sila. So pwede siyang mahaba, pwede maiksi, pwedeng ghost. No? Nakatoka na rin daw sa bawat ahensya ng gobyerno ang pagpapatupad ng kani-kanilang infrastructure projects. Nakatakda ng ratipikahan ng 2026 budget ngayong araw para sa huling review ng mga probisyon nito bago ipadala sa palasyo para pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.